So, dreaming ka. Sinabi ko sa iyo, huwag mong pilitin gaya sa ginawa ng tatay mo. Anak ka ng puta, talagang ginagawa mo na. Beware of the consequences sa mga bagay na ito because do not fuck with the Constitution. At yung extending, bakit kayong makapresidente lang gusto ninyo? Pati yung, ayaw ko lang sabihin, pati yung tatay mo nagkalit-silit kasi humaba ang panahon. Yang Constitution na yan, sagrado yan. It's the Bible of the people. Not religious, but it is the Bible of the people sa civic aspect ng buhay. Kontento na ka doon sa 6 years. Dapat makontento ka na. And you try to redeem the name of Marcos. Do not destroy it for the second time. Kasi it might not really be good for you. Huwag ka maniwala dyan sa mga bulador na gusto ka Tama ka na, Mr. President. Okay ka na sa 6 years. Huwag ka talagang mag-isip na magkautaw yung tao sa iyo, magbaw. Kung tama ka, I will defend you to death. Sigurado yan, tawagin mo lang ako. Piginapi-api ka, may gusto ka, somebody would want to harm you. Call me and I will die for my president. But the president fucks this constitution and destroy the lives of the people, then kalaban mo ako. Kalaban mo ako. At marami akong alam. Wala yung droga. Wala yung droga. Tatargetin talaga kita sa pagkatao mo at anong ginawa mo sa buhay. Among others, pero talagang targetin kita. And it would not be pleasant. Kindly do justice. Tama yung sinasabi. Mabigat ito, Mr. President. Due process of law. The right to confront, kung kamali ka man, witnesses against you. Ulitin ko, sabi niya, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection clause of the Constitution.